I have a question for you. Nagpaplano ka rin ba na ihanda ang iyong sarili sa pagharap mo sa Diyos balang araw? Kung ang oras natin sa pagbabakasyon, it would take 3 to 5 days, ang oras na guguguli natin sa eternity, well, is eternity. Kaya pag ako pumupunta sa mga funeral services, kita mo ang kalungkutan ng tao. Sa normal na conversation na pinag-uusapan ng iba, magkano i-invest mo? May nabili ka na bang lupa? Magkano ang savings mo? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Sa anong plano mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Ano ang plano mo 5 years from now? Pero mapapansin nyo, pagdating ng funeral, lahat ng conversation na yan, hindi mo masyadong maririnig. Because marirealize mo na pag may namatay at yung namatay kaharap mo, biglang papasok sa isip mo na mukhang hindi pala lahat ng bagay na pakiramdam ko importante kahapon, importante pa rin ngayon. Nare-realize po natin na kahit gaano tayo kaganda, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo ka-influential, walang exempted sa death. Walang ligtas pagdating sa kamatayan. In fact, nung Monday, nag-celebrate po ako ng aking 40th birthday. 40 years old, God's grace. Sabi nila, ano nga ba yun? Life begins at 40. No? Ganun pala yun. Dati pagka nakakita ko ng 40 years old, feeling ko ang tanda-tanda na nila. Pag 40 ka pala, feeling mo 18 ka pa rin. Feeling lang. Pero pag hinihingal ka lang, doon ka natatauhan na 40 years old ka na. Pag sumasakit na tagiliran mo, o napapagod ka na. And I celebrated my 40th birthday last Monday. And one thing that really resonates in my heart, in which alam ko na yung truth na ito, but it resonates in my heart, na masaya tayo na nagse-celebrate ng ating birthday. But in fact, every time magbe-birthday tayo, we are one day closer to our death. Habang nagse-celebrate tayo ng birthday natin, palapit na rin po tayo sa isang bagay na sigurado. At yun po ay ang kamatayan. Ini-insure natin ang ating sasakyan. Sinisecure natin ang ating mga bahay. May plano tayo para sa ating retirement. Pero ang aking tanong na may kasamang pagmamahal at pagpapakumbaba, may plano po ba kayo para sa inyong kaluluwa? Pagharap natin sa ating Panginoon. There is no doubt, there is no debate. We know the certainty of death. Ang eternity, hindi po siya symbolic. Ang eternity, hindi po siya theoretical. And today, with this message, is all about our eternal awareness. Kasi posibleng nagsisimba ka na for 25 years and you can be religious and you consider yourself to be religious. But unfortunately, a lot of religious people are unaware with the urgency of eternity. Eternity by definition is actually timeless existence. Yung buhay ka na walang orasan, ibig sabihin, pag namatay ako dito sa mundo, magsisimula ang buhay ko in eternity. Doon sa eternity, walang orasan. Dito meron. Dito may calendar, doon sa eternity, walang calendar. Dito may expiration, doon sa eternity, walang expiration. Dito may katapusan, sa eternity, walang katapusan. And most people, especially most Christian, hindi naman tayo literal at lantarang nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi po tayo literal at lantarang nire-reject ang ating Panginoon. But if you look at your life, many of us are living our lives as if eternity is not urgent. Yan po ang sitwasyon na ina-address ng ating Panginoong Yesus sa Luke chapter 16, yung text natin today. Na-amaze nga ako kasi yung Luke chapter 16, nagsimula po ang ating Panginoong Yesus, ang topic niya, pera. Dinidiscuss ni Lord ang patungkol sa pera, and all of a sudden, aware din ang ating Panginoon, I think this was in verse 14, kung saan may mga Pharisees and Sadducees na nandoon, listening, but Jesus knows na ang puso ng mga taong ito ay greedy, sakim sa salapi. They consider themselves religious, but they love their wealth. They flaunt their wealth. Ipinagyayabang nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo. Then all of a sudden, is it as if Jesus shifted his lesson and he talked about a parable? Nasabi niya, merong dalawang tao, isang mayaman, nasabi ng Bible, itong mayaman na ito,
araw-araw na namumuhay in luxury. Parang YOLO, you only live once. Sa kabilang banda, may isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus, at itong si Lazarus na ito ay mahirap. Nasabi ng scripture, mahirap si Lazarus, mayaman siya at namumuhay sa luxury, pero ang common denominator, pareho silang namatay. Hindi tinatakot ni Jesus ang mga Pharisees. Wala rin po akong intensyon na gamitin ng scare tactics para takutin ang bawat isa, may impyerno. That's not my strategy. That is not my plan. At katulad ng ating Panginoong Jesus, He did not use scare tactics. He tried to awaken the hearts of the people for them to realize eternity is closer than you think. Jesus is saying, ang eternity totoo. There is a real conscious judgment after death. Yung eternity, yung langit, yung impyerno, hindi siya symbolic. Yung impyerno, hindi siya theoretical. When we die here on earth, we will face our Creator. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, you'll face judgment. Now, this is interesting kasi yung Hebrew word nung salitang destined is actually a Hebrew word appointed. Everybody say appointed. Ibig sabihin, it is appointed, parang appointment. It is appointed for a person to die once, meaning death is sure. Death is certain. Ibig sabihin, ang buhay hindi video game na kapag namatay ka, bibigyan ka uli ng isang buhay. Meron ka lang isang katawan. Meron ka lang isang buhay. Meron ka lang iisang opportunity. And shout out sa lahat ng control freaks. Makukontrol mo ang maraming bagay sa mundo. Pero may isa kang bagay na hindi kayang ikontrol. Kamatayan. We cannot control death. Death is a scheduled certainty. At ang nakakatakot sa kamatayan, sigurado siya, pero hindi mo alam kung kailan. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang meeting mo. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang dinner date ninyo. Pero hindi mo malalagay sa kalendaryo kailan ang funeral ko. Kaya pansinin niyo ang sabi ng scripture, balik yung verse na sa Hebrews 9, it was appointed for a person to die once. Look at the verse. Hindi po sinabi ng scripture, ang tao mamamatay, and after that, wala na. Hindi. Ang sabi ng scripture, after a person dies, after that, we will face judgment. And I would like to be very clear. A believer will face a different judgment, and a non-believer will face a different judgment. But at least for us believers, ang kamatayan hindi natin dapat kinakatakutan. Ang kamatayan dapat nating pinaghahandaan. Because ang sabi ng scripture, once na pumikit ang ating mga mata at ang paa natin ay magpantay, ang sabi ng scripture, may kasunod pa. Ibig sabihin, pipikit ang mata mo dito sa mundo, pero didilat siya sa bagong mundo, eternity. At pagdating sa eternity, ang sabi ng scripture, haharap tayo sa judgment. So ibig sabihin, hindi yung natulog ako, tapos wala na, bigla na ako mawawala. Malinaw ang Biblia. Pag ako ay namatay, ang kasunod, evaluation. Pag ako namatay, ang kasunod, assessment. Kapag ako namatay, ang kasunod, accountability. Look at the verse again. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment, pero pansinin nyo, walang appeal. Hindi ka na pwedeng mag-appeal, Lord, sorry po, wala kasing nag-share ng gospel sa akin doon. Paumanhin po, Lord, hindi ako nakinig kasi hindi ako naniniwala sa kapitbahay ko. Christian daw kasi siya, pero parang chismoka naman po kasi siya. Kaya parang hindi ako naniniwala sa kanya. Patawad, pwede po ba mag-appeal? Give me another chance. Because apparently, when you face your Creator, kung ano man ang maging destination mo, yun na ang iyong final destination. Ibig sabihin, it is final, it is settled, that when you die, you will not cease to exist, you will transfer. And as a believer, this is a good news, my friends and family, because death is not a destination. Apparently, death is transition. At kung ang death transition ko from this messy, imperfect world, papunta sa glorified, perfect world na iniinda ng Panginoon,
I would love to do it. Sino sa inyo excited na mapunta sa langit? Sige, taas kamay lahat na excited mapunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, tanda ko yan, tanda ko yan, tanda ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo gusto? Kailan mo... Bakit? Sabi po ng Biblia, after death, you will face judgment. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, since when we die, we believe in Jesus Christ. We know that Jesus saves us. He cares for us and loves us. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. And since I walk by faith and not by sight, because kung pagbabasihan ko, nakikita ko, wala akong parang walang second life. Parang walang buhay after this. Parang pakiramdam ko lahat ng namatay. Wala na yon. Kasi tayo ay alamok lamang. Pero sabi nila, but we walk by faith and not by sight. Next verse. So we are confident. Sabi nila, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. My goodness. As sinasabi ni Apostle Paul, of course, they don't want to die. But if dumating ako sa scheduled death, yung time na inalaw ng Panginoon para ako ikuhanin at bawiin ang buhay sa akin, I walk by faith, not by sight, and I'm confident, I am well pleased that yes, magiging absent na ako dito sa mundong ito, pero magiging present ako kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mawawala. Yung Stephen, aalis lang sa tent at lilipat sa ibang destination. So ibig sabihin, you will not cease to exist. Hindi hihinto ang pag-i-exist mo. Lilipat ka lang. At yun yung kinukwento ni Jesus Christ sa kanyang parable. Mayaman yung isa, sobrang hirap nung isa, pero may common denominator. Pareho silang namatay. Yung, sabi ng scripture, yung mayamang lalaki, namuhay siya araw-araw, in fact, ibang translation niya, very extreme, araw-araw fine dining. Sana all. Ako, I'm not fine. My dining is not fine. Amen? Pero araw-araw fine dining, yung isa naman, sabi ng scripture, itong si Lazarus, napakahirap, ang katawan puno-puno ng sugat, dinidilaan ng aso ang kanyang katawan, at umaasa lang siya doon sa tira-tirang pagkain na bumabagsak doon sa mayaman. Biruin mo, yung isa napakayaman, napaka-influential, maraming koneksyon, si Lazarus tambay lang doon sa gate ng mayaman, pero pareho silang humarap sa kamatayan. Why? Walang pinipili ang death. Wala siyang pinipiling edad. Wala siyang pinipiling yaman. Hindi mo mabibili ang iyong way out of hell or into heaven. It's all about your decision today that will lead us to that. Ang sabi ng Biblia, itong rich man na ito, namuhay siya sa luxury, namuhay siya sa indulgence, habang si Lazarus nandun lang sa kanyang gate. Ang sabi ng Bible, nung sila'y parehong namatay, pareho silang namatay, pero magkaiba ang kanilang naging destination. Sabi ng Bible, itong si Lazarus na mahirap, napunta siya sa piling ng Panginoon. Samantalang itong rich man, napunta po siya sa Hades, sa impyerno. Now, ang tanong, bakit napunta sa impyerno yung mayaman? Kasi pastor, mayaman siya. But it's not what the Bible is saying. He was not in hell because he was rich. Hindi siya nasa impyerno dahil siya ay nagnakaw. Walang account na sinabing pumatay siya. Hindi sinabing fraud siya. Hindi sinabing violent, abusive, or oppressive. Walang murder na involved. Walang blasphemy na involved. Walang theft na involved. And on top of that, he was not held because he was rich. He was not judged because he was rich. Kasi kung siya ay napunta sa impyerno dahil sa kanyang yaman, bakit si Abraham nasa langit, mayaman din yun? Abraham was there and he was rich. So obviously, wealth is not an issue. He was in hell not because of what he had. He was in hell because of what he ignored. And let me rephrase. He was in hell because of who he ignored. Because the Bible says in verse 20, at his gate, sa bahay mismo ng mayamang ito, was laid a beggar named Lazarus. Highlight that part. Meaning, every single day, every lalabas ang mayamang ito,
nakikita niya si Lazarus na nakahiga sa kanya mismong pintuan. Notice, hindi sinabi na he was in town. Hindi sinabi na bumibisita siya. Hindi sinabi na dumadaan siya. Na hindi nga sinabing nakatago si Lazarus at hindi makita ng mayaman. No, ang sabi ng scripture, he was at the gate. He was close. But apparently, yung proximity pala hindi magkikreate ng compassion. Hindi pala porket malapit sa iyo ang suffering, matututunan mong maawa. Na pwede pa lang you are living in luxury, but your spiritual life is completely bankrupt. So it's not an issue of how rich you are, but it's an issue of, sorry for the word, how numb you are. Gaano tayo kamanhid sa mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating pintuan. Every single day, kita ng mayamang ito ang suffering ni Lazarus. And unfortunately, yung suffering na araw-araw niyang nakikita created a heart of familiarity in his heart na masyado siyang naging pamilyar sa suffering ni Lazarus na nagmukha ng normal ito sa kanya. Na namanhid ang kanyang puso. Hindi siya galit sa mahirap, pero wala din siyang ginawa para tulungan siya. Nasanay siya sa kahirapan ng kanyang kasama. Hindi niya na-realize na si Lazarus ay misyon ng Panginoon sa kanya. Nilalagpas-lagpasan niya, ini-ignore niya, assignment pala niya. Let me talk to you a little bit, my friends and family, and I say this with love and humility. Sino ang mga taong inilagay ng Panginoon sa iyong buhay that you ignore? Nilalagpas-lagpasan lang po natin na mga assignment pala ng Panginoon sa atin. God has given you an assignment, and sometimes that assignment is your parents. Sometimes yung assignment yung boss mo. Sometimes yung assignment kasama mo sa trabaho. Sometimes ang assignment kaklase mo. Sometimes ang assignment yung kapitbahay mo na nagbibidyoke hanggang alas 2 ng madaling araw. Sometimes ang assignment mo ay yung kaaway mo mismo. Pastor, ayokong mapunta sa langit yung kaaway ko. Kaya ako nga hindi sinishare ang gospel para matuluyan po siya sa impyerno. Kasi pag napunta yan sa langit, di parang impyerno na rin yun. Pero kidding aside, who are those people that God sent into your path that most of the time we ignored? Hindi ko inuhusgan yung mayaman. Gusto ko rin namang yumaman one day. Yung katabi mo, gusto niyo ba yumaman? Oo, kung plastic pa yung katabi mo eh. Sabihin mo nga, power? Oo. Pero probably, because araw-araw niya nakikita si Lazarus, siguro yung mayaman to, iniisip niya, well, it's just another suffering. It's just another beggar. After all, marami namang mga beggar dito. At napakaraming assignment sa buhay natin na iniisip natin, well, it's just another issue. Patayan na naman. Isa na naman patayan sa bansa namin. Normal na yan dito. It's just another kid. Gera na naman. Meron daw gera sa It's just another war. It's just another bad news. So again, let me ask you a question, and I say this humbly. I ask myself too. Tinanong ko rin ang sarili ko. Ano-ano mga bagay? Sino-sino mga tao ang assignment na ibinigay ng Panginoon sa akin na ini-ignore ko? Walang recorded sa Bible na pinagtabuhay niya si Lazarus, pero recorded din na wala siyang ginawa para tulungan si Lazarus. Because what you ignored in your gate today may define your eternity. So ang unang reason kung bakit, because may neglect, may numbness. You know what happened after that? The Bible says in verse 22, the time came that when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side, and the rich man also died, and he was buried. So pansinin niyo, sabi ng Bible, dumating ang tamang panahon na yung beggar namatay, at ang angel, he carried him to Abraham's side, samantalang ang rich man, he also died, and he was buried. Now, bigyan ko kayo ng konting tip pagka nagbabasa kayo ng Bible for efficient Bible study. Now, pagka tumitingin po kayo ng verse, malaking bagay po at malaking tulong kapag tinitignan nyo yung similarity and contrast. Similarity and contrast. Question, based sa verse na ito, ano ang similarity ng dalawa? Pareho silang namatay. Similar, pareho. Now, ang question, ano ang contrast nilang dalawa? Ano yung bagay na magkaiba sila? I love this service. Participative. Bigyan ng A yan. Okay? Ano sabi ng Bible? Yung beggar, namatay. Yung mayaman, namatay. Pero yung beggar, dinala ng angel into Abraham's side.
Samantalang yung rich man, ang sabi ng Bible, ay inilibing. Ibig sabihin, meron pa siyang burial ceremony. No, nagkaroon pa sila ng ceremony. Kaya kita nyo na ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Kung titignan natin ang ibang verse, ano pa ang contrast nila? Yung mayaman, naka-purple na damit. Yung mayaman, lagi kumakain ng fine dining. Meron siyang influence, meron siyang security. Si Lazarus, puno ng sugat ang katawan. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Lagi siyang gutom. At ang kanyang buhay ay punong-puno ng kahihiyan. Pero tignan nyo ang nangyari after. Dito sa mundo, yung mayaman mukhang blessed. Pero pagdating ng eternity, yung mayaman, siya yung tormented. Si Lazarus, nung nandito sa earth, punong-puno siya ng suffering. Pero sa eternity, si Lazarus, kinomfort. So yung isa tormented, yung isa comforted, pero malaking bagay yung difference na nangyari because completely different yung naging experience nila sa mundo as sa eternity. And because, ang sabi ng scripture, ang mayamang ito ay namatay. Ang sabi ng scripture, nung siya'y nandoon sa Hades, at siya ay hirap na hirap, verse 24, he called to him, and he said, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. And many churches don't want to talk about hell, kasi hell speaks about fire. Ang impyerno may kasamang uod. It is an eternal pain, agony, and suffering. That's why many churches don't want to talk about it. At sa totoo lang, pag iniisip ko pa lang ang itsura, temperature ng hell, tas walang ice tubig, natatakot ka na kagad. Kasi iniisip mo lang na eternal existence with eternal pain and eternal suffering. Sabi ko, grabe yung torment na kanyang pinagdaanan. But while I was reading this text, I realized na yes, suffering ang fire. Yes, suffering yung eternal existence ng suffering. Pero alam niyo kung ano mas matinding suffering? Yung hindi nawala yung memory niya. Ibig sabihin, natandaan niya kung sino si Abraham. Kilala niya kung sino si Lazarus. Kilala niya, di ba sa previous text, pati mga kapatid niya, naalala niya. Ibig sabihin, that's the greatest torment that we could have. Yung nandun ka sa impyerno, tapos sasabihin mo, sayang, hindi ako kagad sumama sa church. Sayang, hindi ako nakinig sa mga tao nag-share ng gospel para sa akin. Nakakapanghinayang na dapat umuo ako, sumunod ako, ibinigay ko ang buhay, and you keep on remembering all of that. Tapos wala ka nang magawa because that's your final destination. For me, that's the greatest torment. Nakakatakot isipin na may posibilidad that it could happen to any of us. Dahil sabi ng scripture, naalala niya ang kanyang nakaraan. Kilala niya si Lazarus, pero tignan niyo ang sabi ng scripture sa verse 24. Father Abraham, sa sobrang tindi ng kanyang suffering, sabi niya, please po, Father Abraham, maawa po kayo sa akin. Send Lazarus. Tignan niyo, pati sa impyerno, boss pa rin siya. Hindi niya nakalimutan, hindi nawala sa memory niya yung pagiging entitled at prideful. Na-realize ko lang mga kapatid na hindi kayang tanggalin minsan ng eternity ang pride natin. Kasi kita nyo, no, nasa impyerno na nag-uutos pa. Siya niyo pa si Lazarus. I-dip niya po yung tip of his finger para bigyan man lang ako ng tubig dito. Is it as if eternity could not fix him? Hindi niya nga sinabing sorry po. Hindi niya nga sinabing mali po ako. Hindi niya sinabing nagsisisi po ako. Ang sabi niya, send Lazarus, Father Abraham. Because you can hear from his desperation. You can hear from his verse, as from his voice. Uhaw na uhaw po ako. Init na init po ako. Obviously, mga kapatid, it was a reminder for all of us that thirst is real. Suffering is real. Agony is real. And when I was reading this, I was reminded because Jesus talked about this same scenario in Matthew chapter 7. He was talking about the future judgment na pagdadaanan natin, na pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa ating final destination, maraming tao, sabi ni Jesus, na magdadahilan at gagamitin nila ang kanilang mga merit para sabihin, naglingkod ako sa Lord bakit ako nandito? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles? Sabi nila, Lord,
Di ba nag-prophesy po kami? Di ba nag-cast out po kami ng demons? Di ba po maraming milagro ang nangyari? Gamit po namin ang iyong pangalan? Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 23, and then I will tell them plainly, everybody now, I never knew you. Away from me, you evil doers. That in the future day of judgment, may mga taong gagamit ng kanilang religious activity as a merit para sabihin, I don't deserve here. I don't deserve this suffering. My friends and family, let me tell you this with love and humility. You cannot change your destination after death. But you can change the direction of your life before your death. That's why the Bible is very clear to us. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, kung narinig mo ang boses ko, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Eternity is closer than you think. All of us will face death. All of us will not cease to exist after death. All of us will continue. But some of us will be comforted. Some of us will be tormented. Which leads me to the very heart of this message. The sense of urgency. Because the Bible says in verse 27, nung sinasabi niya, isa niyo po si Lazarus, sabi niya, isa niyo po si Lazarus para i-dip niyo po ang kanyang finger sa tubig para man lang idapo sa aking dila, para man lang mapawi ang aking uhaw. Ang sabi ni Abraham, let me rephrase, that's impossible. There is a great chasm, may malaking separation between us and you, that there's no way that I can go there, and there's no way that you can go here. Meaning, this is going to be our final destination. And then on verse 27, sabi niya, Lord, then I beg you. It struck me. Wow. Yung beggar, ang saya. Yung mayaman, namamalimos. Sabi niya, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Ang sinasabi niya, kung hindi, wala na akong pag-asa makapunta dyan. Kung imposible ang request ko na madampian man lang ng tubig ang dila ko, please man lang, Father Abraham, yung pamilya ko na lang po. Sabi niya, padala niyo naman po si Lazarus sa aking mga pamilya. Verse 28, meron po ko 5 mga kapatid pa. Hayaan niyo pong si Lazarus ang mag-warning sa kanila so that they will not also come to this place of suffering. Listen to the sound of urgency. Ang sabi ng rich man, hayaan niyo pong si Lazarus, i-warn po sila. All of a sudden, he cares for his family. All of a sudden, he cares for his brother. Pero ang sabi ng verse 29, but Abraham replied, well, they have Moses. They have the prophets. Let them listen to them. Ano sinasabi ni Abraham sa kanila? Hindi na kailangan si Lazarus pa ang pumunta para gisingin ang puso ng iyong mga kapatid. Andiyan na si Moises. Andiyan ang mga prophet. There's written about law and prophet, meaning Abraham was saying, meron ng scripture. Meron ng kasulatan. Meaning, they have enough revelation for them to be able to believe in the Lord or not. Ibig sabihin, walang problema o kakulangan sa ebidensya. When you look around, you can see God is real. When you look around, kitang-kita mo ang Diyos ay totoo. When you look around, kitang-kita mo na ang Diyos hindi niya gusto na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa kapahamakan. Pero it's not a lack of evidence, it's a lack of response. This is a problem of resistance and harden of our hearts. Siguro iniisip niya, pagka kasi pumunta si Lazarus, baka sakaling mapaniwala sila. Bakit? Ano ang sabi niya? Verse 30. No, Father Abraham, if someone from the dead goes to them, they will repent. Oh, may sense din siya, no? Kahit nasa impyerno, may sense eh. Kasi sabi niya, kasi ganito yan, sir. Pag yung patay, nabuhay, tas nagpakita, mas magsisisi bigla, magluluhuran yung mga kapatid ko na yun. Bakit? Ang iniisip niya, pag nakakita ng multo yung mga yun, baka sakaling yung supernatural at yung miracle, makapagpabago ng kanilang thinking. Kasi di ba meron tayong thought na ganon? Ako minsan yung thought na, minsan sabihin mo, may mga taong ayaw maniwala kay Lord. Ba't di na kayo bumaba si Lord? Tapos bigla yung sabihin, ako ang Diyos, maniwala kayong lahat. Malamang maniwala sila lahat, no?
Parang sold na lahat, edi ang dami siguro mapupunta sa langit. Hindi na natin kailangan mag-evangelize, mag-service every Sunday kasi apparently many people will believe in the Lord. Yun din ang concept na sinasabi nitong si Lazarus, ng rich man. Sabi niya, pababain niyo lang po si Lazarus, siguradong mapapaniwala sila. Pero ano sabi ni Abraham? Verse 31. If they do not listen to Moses, if they do not listen to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the grave. Ano sinasabi ni Abraham? Are you still with me? Iniisip mo, miracle ang makakapagpa-convince sa kanila? No. The word, the revelation is enough. Ang milagro, hindi laging nagkikreate ng pagsunod. Hindi. Kapag may nabuhay pong patay, at yun po ang nagsabi, masasyak yung mga yun. Totoo. Ang milagro, nakakasyak. Diba, pansinin nyo tayong mga Pilipino. Kung ano yung, pagka may balitaan tayong milagro, pinipilahan ng milagro. Sabi nila, pumunta ka dito sa probinsya. Meron po si Mama Mary nandito sa puno. Nagpakita dito sa puno. Ay, mga tao naman, pila ng pila. Pila sila, haba ng pila. No? Bakit? Ba't yung pinipilahan yan? Nandito si Mama Mary. Nung ikaw na nasa harap. Asa ba si Mama Mary dyan? Ito ba yung ano niya? Because, uhaw tayo sa miracle, na iniisip natin ang miracle makakapagpabago ng buhay. But apparently, ang sinasabi ni Abraham sa kanila, teka lang, kung hindi sila naniwala kay Moses, kung hindi sila naniwala sa mga prophets, walang kahit anong milagro ang makakapag-convince sa kanila. Because miracle can shock you, but it cannot soften your heart. Remember yung paraon sa Egypt? Bago palabasin ang nation of Israel at i-deliver po sila from Egypt to the promised land, nakita mismo ng paraon yung 10 salot na pinadala ng Diyos. Yung tubig biglang naging dugo. Nagkaroon sila ng pigsa. Namatay yung kanyang panganay na anak. 10 imposibleng mga milagro. Pero naniwala ba ang paraon? No. Ang mga Israelites, nung lumaya sila mula sa Ehipto at binuksan ng Lord yung pulang dagat, Red Sea, sa harap nila mismo, kitang-kita nila ang milagro. Yung dagat na hati. And a few hours later, golden calf. Just a few hours later, golden calf. What do I mean, mga kapatid? Hindi porket nakakakita ng milagro, automatic na agad na sila'y napapaniwala sa ating Panginoon. Kasi kung milagro ang nagpo-produce talaga ng faith sa buhay ng tao, bakit si Jesus ang daming kritiko? Kitang-kita nila mga milagro, kita nila yung bulag nakakita, yung bingi nakalakad, yung pilay nakarinig. Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Biruin mo yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig. Pero ano sasabihin nila? Naalala niyo si Jesus? Pinalayas niya yung demonyo. Kinas out niya yung demon. Ano sabi ng mga Pharisees? Oh, kapangyarihan yan, galing kay Satanas. Nakita na nila yung milagro. So hindi impress ang tao sa miracle. Kasi minsan, pag nakakita tayo ng miracle, nire-reinterpret pa natin. Hindi sa Diyos yan. So there is no guarantee. Sinasabi ni Abraham, there is no guarantee na kapag nakakita ang iyong mga pamilya ng milagro, kikilala sila sa ating Panginoon. Because at the end of the day, makilala man nila si Moises, makilala man nila ang lahat ng propeta, makilala man nila ang lahat ng biblical heroes katulad ni David, ni Samson o ni Solomon, walang guarantee magbabago ang kanilang buhay. Pero meron akong kilala na kapag nakilala nyo, sigurado magbabago ang inyong buhay. Si Jesus mismo. Palpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo? What is the main reasons why He died on the cross for your sins and my sins? Because Jesus wants to take away the sin of the world. Masyado kang pinarusahan ng kasalanan, ng addiction, ng suffering dito sa mundo. And God loves you so much, He wants to take away that sin. Ang Diyos, hindi niya lang binabago ang destiny ng maniniwala sa Kanya. Gusto rin ni Lord baguhin yung buhay mo habang nandito ka pa sa mundo when you believe in the Lord Jesus Christ. Why? Because sabi ng 1 John chapter 3, but you know that Abraham appeared, no? Moses appeared, no? Elijah appeared, no? But you know that Jesus appeared so that He might take away
your sins. That's the reason why Jesus came here on earth. He wants to showcase His love for you. Gusto ng Panginoon, alisin ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Jesus loves you so much, my friends and family. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And I want to show you gaano kahirap ang impyerno para ma-realize ninyo yung bigat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon para dalhin tayo sa kalangitan. Sometimes hindi mo ma-appreciate ang langit pag hindi mo na-realize kung gaano masalimuot ang impyerno. But many of us, especially the Christians, masyado tayong natatakot sa impyerno to the point na lagi na lang impyerno ang iniisip natin at hindi na tayo excited sa langit. I want you to go to eternity na mas excited ka sa langit kaysa takot sa impyerno. That's a better way to do it. Na I'm not afraid to go to hell because I know that Jesus loves me. I know that Jesus cares for me, that Jesus took away my pain, took away my sin. But, hindi porket mahal ako ng Panginoon, pinipermit na ng Panginoon na walang magbago sa aking buhay. Katulad po ng mga nanay, kahit mahal po ninyo ang anak ninyo, hindi lahat ng gusto niya binibigay nyo. Kasi marami tayong gusto na hindi makakabuti sa atin. And if your biological parent, you believe that they love you because may mga wini-withhold sila sa inyo, how much more will our God in heaven? Na minsan may mga bagay siyang hindi inaalaw. May mga bagay siyang gustong baguhin sa atin, pero hindi indikasyon nyo na hindi ka mahal ng Panginoon. Because the moment you receive the grace of God will not just save you, the grace of God will transform you. And if the grace of God did not transform you, you probably misunderstood God's grace. Because the grace of God has the power for you to be able to say no to ungodliness. The grace of God appeared, and sabi ng Titus chapter 2, that He appeared before all of us. He appeared before all of us na ang ating Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi natin siya kayang abutin, pero siya mismo ang bumaba mula sa langit to take away your sin. So ang sabi ng verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Mahal na mahal ako ng Panginoon, Pastor, kaya okay lang naman siguro, di ba? Maintindihan naman ng Panginoon kung ako'y mamumuhay sa pagkakamali. Tanggap ka ba ni Lord? Yes. Approve ba ni Lord yan? No. If love meant approval, kung mahal ka, ibig sabihin lahat approve, hindi na natin kailangan ng cross. But because God knows that your sin is serious, and your sin will lead you to hell, and His love for you is stronger, He gave His life for you and for me. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasala. Pero magkaiba yung nag-fall into sin tsaka namuhay sa kasalanan. Ang isda, pag tumalon, pwedeng mapunta sa lupa. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Ang isda, it was meant to be in the water. Hindi ka makakahinga sa lupa. Katulad natin mga Kristiyano, sometimes we commit sin from time to time, but we can never breathe living in sin because we know that our God is the one who gives breath on our lungs. Living is sin. Especially, I believe I have an assignment today to debunk our cultural belief and our cultural mantra. Mahal ka ng Diyos, kaya kahit anong gawin mo, okay na. Magkaiba po yung namumuhay sa kasalanan, nagkamali at nagkasala sa dinedefend ang kasalanan. Ang pagmamahal ng ating Panginoon nakakapag-transform ng buhay ng tao. Kapag sinabi nilang mahal ka ng Diyos kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, that's not biblical love. Ang tunay na pagmamahal, ang grace ng Lord nagtatransform sa iyo. Ang grace ni Lord ni-rescue ka, pero pag nalaman mo ang truth ni Lord, i-direct ka ng truth ng word sa tamang katotohanan. Kaya yung nahuli in the act of adultery, yes, gracious ang Panginoon, ipinakita niya ang pagmamahal niya, but at the end of the conversation, ang sabi niya, woman, go and sin no more. I know this message is hard to chew, but the message is so simple. Eternity is closer than you think. You are one breath away from eternity. Kung gusto ko lang na maraming amen nyo, mas magandang sabihin ko, huwag kayong matakot sa impyerno, baka gawa-gawa lang naman ng tao yun. Pero ang impyerno po ay totoo.
Pero hindi ibig sabihin, dinidesire ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa impyerno. Hindi naman ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos may awa. Mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos mapagmahal. Na ang Diyos may nagbibigay ng tsansa. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas maniwala ka. Yung langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yun ang mas totoo. Yes, Jesus spoke about hell so many times in the scripture. Mas marami pa sa ibang mga subject in the Bible. And he talk about the torment in hell. Pinag-usapan at diniscuss ng ating Panginoong Yesus yung hirap na pwedeng pagdaanan ng isang taong hindi maniniwala sa Kanya. Pero wag na wag nating kakalimutan yung pinaka-importanting balita sa lahat. Na yes, may suffering, pero ang Diyos gumawa ng paraan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak na bumaba mula sa langit para sa bawat isa sa atin. Na hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos, inabsorb ni Jesus lahat ng bunga, lahat ng parusa ng ating mga kasalanan para sabihin sa bawat isa sa atin, mahal na mahal kita, anak. Para yung John 3:16 put it up ay maging totoo sa atin that God so loved the world that He gave His only Son so that whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. Do you believe that God loves you? Do you believe that God loves you? And hey, because God loves you so much, He gave His Son so that, hold on a second, whoever. I love that. Kasi pag may salitang whoever, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. It doesn't matter kung popular ka o hindi. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. It doesn't matter kung kilala ka ng tao o hindi. Whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. That puts all of us on equal footing. That puts all of us on equal ground. Na kahit na magkakaiba tayo ng estado dito sa mundo, pagdating sa paniniwala natin sa ating Panginoong Yesus, sama-sama tayo at pare-pareho tayong makakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kapiling ang ating Panginoong Yesus doon mismo sa kalangitan. Every person is already moving towards our eternal outcome. Perish or live. Naniniwala ako ng eternal life is not just living forever. Eternal life is not just timeless existence. Eternal life is about living forever with God. Living with Him. So kapatid, kung never pa in your life na nakapag-desisyon ka sa iyong puso, nabuksan siya at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I would like to take this opportunity to make an invitation to you. Tomorrow might be too late. Later might be too late. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Nabuksan ang iyong puso. Hindi relihiyon ang tinatanggap mo. Ang sinisimulan mo relasyon sa ating Panginoon. Because the moment you believe in Jesus Christ who died for you, who loves you so much, that gave Himself for each and every one of us, when you start to believe in Him, He's about to move you from darkness to life. From death to life. From slavery to freedom. Because God loves you. He cares for you. That's why He saved you. Hindi worth it ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala ang ating Panginoon. Hindi worth it ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi natin kasama ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ is very clear. What good is it that you gain the whole world but you forfeited your own soul? Sa Tagalog, Mark chapter 8, everybody read. Sapagkat ano ba mapapala ng isang tao na makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. God doesn't want you to perish. He wants you to live forever with Him. He loves you so much.